Sa pag-iral pa rin ng Northeast Monsoon o hanging amihan, inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan lalong-lalo na ho sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Malaking bahagi ho ng ating bansa, posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng bansa, Visayas, Caraga at Davao Region. Sa pag-iral pa rin ng Northeast Monsoon o hanging amihan, inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na ho sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Pero asahan pa rin nga natin yung mga usual natin ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa may bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Pumunta ho tayo dito sa Luzon, makikita natin itong lugar na ito na ating bansa ay bahagi ho na tinatawag na Type 2 climate, at sa lugar na ito, lalo na kapag panahon ng Disyembre, Enero at Pebrero, ay malaki ho yung tsansa ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng Northeast Monsoon. Sila yung unang nakakaranas ng dalang ulan ng Northeast Monsoon na nagmumula nga sa Hilagang Silangan. Malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Cagayan Valley Region, kasama din itong Aurora at Quezon, dulot yan ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Samantala, sa lalabing bahagi ng Northern and Central Luzon ay inaasahan pa rin natin yung posibilidad ng mga pag-ulan, habang sa nalabing bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol Region at Mimaropa, posible naman yung mga thunderstorms o mga pag-ilat pagkulog, kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Dumako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay maaaring makaranas ng mga pulupulong pag-ulan, pag-ilat pagkulog, lalong-lalo na yung bahagi ng Caraga at Davao Regions, epekto pa rin ng easterlies, habang ang nalabing bahagi ng Mindanao, asahan pa rin generally fair weather, although posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorm. Malaking bahagi ng Kabisayan ay makaranas pa rin ng mga posibilidad ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pag-ilat pagkulog, lalong-lalo na dyan sa bahagi ho ng Eastern Visayas, dulot yan ng easterlies. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At narito naman inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, habang posibilidad naman ng mga isolated light rains sa bahagi ng Kamaynilaan at dito sa Baguio City. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw, posibleng medyo humina itong hanging amihan. So ibig sabihin nito, posibleng yung bahagi ng Kamaynilaan ay makaranas din ng mga thunderstorms, mga isolated rain showers and thunderstorms. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!